Ang dami ng ganap simula pa lamang ng taon. Talagang hindi na makapaghintay ang lahat sa paparating na 2024 All-Filipino Conference, lalo na sa mga kupunang nilipatan ng mga F2 Core at mga bagong karagdagang kupunan. Tara at ating tunghayan ang mga aabangan natin sa Pebrero. Ay, wala pa siyang kaalam-alam. Te, I like your socks. Magiging ibang-iba na ang itsura ng Premier Volleyball League kapag nabuksan ang bagong season sa Pebrero pagkatapos kumilos ang mga kupunan ngayong off-season upang baguhin ang kani-kanilang mga roster. Ang magkapatid na kupunan na Creamline at Chocumucho na nagkasagupaan sa katatapos na All-Filipino Conference Finals ay gumawa ng ilan sa mga makabuluhang pagbabago matapos makuha ng Cool Smushers ang team captain ng Flying Titans na sina Bea De Leon at ang veteran na si Denden Lazaro Revilla. Gayunpaman, ang Creamline ay nalagasan rin matapos pakawalan ang kanilang rising star middle blocker na si Ced Domingo na lumipat na ngayon sa Akari. Pero hindi rin pala inasahan ng Flying Titans na kinailangan rin pala nilang palayain ang darling sa Chocumucho na si Caitlin Viray na ngayon ay nakuha ng Farm Fresh. At para sa karagdagang lakas, ang dating PLDT na si Mean Mendrez ay sasali na rin sa kupunang Chocumucho na sinundan naman ni Royce Tobino. At para punan ang pwesto ng Iron Eagle na si Denden Lazaro Revilla, ang liberong si Bea General naman ang hahalili at tutulong palakasin ang depensa ng Chocumucho. Samantala, si Ced Domingo sa ngayon ay naglalaro pa rin sa Thailand para sa Nakhon Ratchasima, pero inaasahang makakasama sa Akari sa kalagitnaan ng taon. Pagaganahin rin ng Chargers si Gretchen Soltones na umalis sa Petrogas pagkatapos ng 4 na taon. Ang pag-disband sa F2 ang talagang nagpabago sa takbo ng off-season. Matagal nang nililigawan ng Flying Titans ang MVP playmaker na si Mars Alba, kaya hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at kinuha na nila ito para sa karagdagang diskarte sa kupunan. At dahil sa pagkawala ng kanilang kapitana, kaya nag-take over na si Madi Madayag para pamunuan ang kupunan. Ang Cherry Tigo naman ay nakakuha ng napakalaking tulong sa karagdagan nila Chang Abi at Aragalang as veteran upang tumulong sa pamumuno sa batang core ng crossovers. At nagbabalik din ang middle blocker na si Jeanette Villarreal mula sa nadisband rin na kupunan na Jer Floor Defenders. At usap-usapan naman sa social media na si Chang Abi na ang bagong kapitana ng crossovers. Nasungkit rin ng PLDT si Majoy Baron para gumanap na middle blocker at punan ang tungkulin ni Mika Reyes habang ito ay nagpapagaling pa sa kasalukuyang injury nito sa balikat. Problem solve rin ang pagkuha kay Kim Fajardo para tulungan ang legendaring si Rhea de Maculangan sa pag-distribute ng bola. At si Kim Kiana D ay magbibigay rin ng karagdagang firepower para sa high-speed hitters at ang bago nilang nasungkit na batang-bata from UAAP FEU Lady Tamaraw na si Sheila Queseo ang bagong daragdag sa lakas at liksi ng high-speed hitters. Matapos magbakante ng mga pwesto sa roster ang Signal, nakahanap ng tulong ang Signal sa depensa ni Don Macandili Katindig. Pinirmahan din ng mga bronze finishers ng nakaraang conference ang batang spiker na si Job Fernandez na galing rin sa F2. Habang pinababalik naman ng Petrogas ang Bagyong Pablo, kasama ang kanyang mga dating cargo movers na mga middle blocker na sina Ethan Arce at Joy Dacoron. Pinirmahan din ng Angels ang hitter na si Michelle Morente na mula pa sa PLDT. At syempre, ang magbibigay anghang at excitement, ang bagong dating na multi-awarded Filipino-American ace na galing pa sa US NCAA na si Brock Van Sickle para sa Petrogas. At hindi lang yan, dahil bukod sa mga manlalaro, palalakasin din nila ang head coach na galing pa sa Japan na si Coach Kuji Chuzurabara para pamunuan ang mga Gazmates. Talagang sinasakop na naman tayo ng mga Hapon.
Well, iba naman talaga ang disiplina at tiyaga ng mga Hapon pagdating sa volleyball sports. At ang bago nilang kapitana na magpapainit rin sa loob ng court. Walang iba kundi si Remy Palma para palupitin palalo ang mga Angels. Hindi rin magpapahuli ang next lead chameleon na mayroon ring parehong tagumpay sa ilalim ng disiplinadong diskarte ng Japanese coach na si Coach Taka Minowa na nakakuha ng nag-iisang pick-up versatile player na galing sa F2 Logistics standout na si Ivy Lacsina. Bukod kay Viray, pinirmahan din ng Farm Fresh sina Eli Casilag, Chini Arroyo at Julina De La Cruz na mula sa F2 Logistics. Si De La Cruz na kamakailan ay sumailalim sa operasyon upang ayusin ang kanyang ACL tear. Ay makakasama ang dating PLDT setter Ange Ligacion, ang dating Galleries Tower libero na si Julia Angeles at ang middle blocker na si Jaisel De Los Reyes na nagmula naman sa Charity Go. Gagawin din ng Galleries ang lahat para umangat ngayong season. Kasama sina Shola Alvarez na mula rin sa F2 Logistics at dating Charity Go standout na si Franz Ronquillo. Ang NU setter na si Rene Mabilangan at ang bago nilang libero na si Alyssa Eroa. Samantala, ang dalawang bagong kupunan na magpapainit palalo sa liga ang nakakuha sa prangkisa ng Gerflor at F2. Walang iba kundi ang Strong Group of Athletics at Capital One Solar Energy Team. Ang bubuo sa 12 kupunan na magbabakbakan sa Pebrero. Wala pang inaanunsyong manlalaro ang dalawang team pero ang Capital One Solar Energy ay pangungunahan ng legendaring coach na si Coach Roger Gorayev. Usap-usapan na sa social media ang kagustuhan nitong makuha ang isang playmaker ni Coach Dante Alinsunurin na dati niyang player sa Ateneo na si Jem Ferrer at ang mga veteranong sina Jerilyn Malabanan at Heather Ginoo para pamunuan ang kupunan. Kaya sa paparating na laban, handang-handa na ang mga volleyball fans sa napaka-exciting na ganap sa All-Filipino Conference. Ikaw, handa ka na bang makita ang dating magkakampi? Ngayon, magsasagupaan na. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching. Championship! Hey! Championship! Hey! Ano yan, Reds?